Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Marami pong salamat muli sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, and of course sa ating mga bagong subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa mga viewers po natin na hindi pa ho nakapag-subscribe, maaari na po kayong mag-subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe button. Libre po yan, wala po yan bayad. Pag pindot nyo ng subscribe button, lalabas po yung bell, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Pag-usapan natin itong mga ka-Wonder na isang justice. Dahil ayon sa opinion niya, actually medyo mahaba yung parang blog or column niya. No? Sabi dito, former SC Justice Azcuna, para sa kanya mga ka-Wonder ay dapat ang impeachment ni Sara Duterte ay ituloy. Should proceed. Kaya ninenervyos na dyan yung mga DDS, mga ka-Wonder. So, basahin natin yung maiksi. May maiksi lang na part dito, mga ka-Wonder. Yun po yung ating basahin. Sana mabasa ko at maliliit. Sabi dito, mga ka-Wonder, former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna has now said plainly what many in the Duterte camp have tried to obscure. The impeachment hearings against Vice President Sara Duterte are non-constitutional abuse. Okay, ganito lang po para kasing haba. Ang ibig niya sabihin dito mga ka-Wonder sa kanya pong, yung essence ng kanyang sinabi, yung pag-apila ng grupo ni Sara Duterte dito sa Korte Suprema para pigilan yung kanyang impeachment trial or hearing diyan sa Kamara ay hindi yan abuso. Actually, nasa ilalim naman daw na yan ng batas para sa karapatan niya. Sabi rito, it's not a constitutional abuse. They are the direct consequence of the Supreme Court's own ruling. No? Versus dito sa House of Representatives. Pero pagdating sa baba, lahat kasi yan parang favor muna sa kanya as her right. No? Pero sinasabi rito ni Azcuna, based on his observation sa ginagawa ngayon ng Kamara, particularly sa House Committee on Justice, sabi niya rito, the House is not violating due process. Kasi sinasabi nila Sara Duterte na na-violate na nila, nag-over na sila. Dati na disqualify na basura, napunta sa archive yung unang impeachment. Bakit? Kasi daw ito ay nakitang unconstitutional yung procedure. Hindi raw binigyan ng due process si Sara Duterte. Ngayon binigyan naman na siya mga ka-Wonder. Hindi naman pa rin sumisipot. So parang lahat na lang ng pag-a-adjust gagawin sa'yo para bang ipiniplease ka? No? At sabi naman nila parang wala raw sakop, walang jurisdiction sa kanila. Etong House Committee on Justice ng Kamara. No? At sinasabi na naman nila na may ginagamit na term. Kung ano-ano na lang mga ka-Wonder na palusot nila. No, siguro nabubuisit na. No? Dahil alam natin na the law should be above everyone. Yun ang dapat mga ka-Wonder. No? Hindi yung may isang tao na nangingibabaw, may exemptions. Sabi pa rito ni Azcuna, the House is obeying the due process. So sinusunod ng House of Representatives. In other words, ang due process. So ngayon, sinasabi rito na dapat ituloy. Binibigyan ng rights, sabi nga rito, parang yung binigay sa kanyang due process to protect her constitutional rights nitong si Sara Duterte. No? Pero ni-reject niya. Sabi, if she rejects that process now, history will not record that the Constitution failed her. It will record that she turned away from the very safeguard the Supreme Court itself created to protect her rights. Binigyan ng due process para proteksyonan siya sa kanyang karapatan bilang impeachable officer or official. Now mga ka-Wonder, pag-usapan natin itong mga issue na ito. Himayin natin yung pinaka-essence ng sinabi ni Associate Justice Azcuna. No? Sabi ni Azcuna na ang pangunahing issue kasi mga ka-Wonder ay hindi abuso, no? Yung impeachment hearing. Hearing
laban kay Sara Duterte. No? Sa halip, may direkta itong resulta ng desisyon ng Korte Suprema. Kasi Korte Suprema nag-direct sa kanila itong mga dapat gawin. Tingnan nyo, bigyan nyo ng due process dahil last year hindi nyo binigyan. No? So sa kasong GR numbers 278353 and 278359, yan yung mga kaso. So ang paliwanag dyan mga ka-wonder na ibig sabihin lang na hindi basta political move lang ito. Kasi ang ginagawang impeachment kasi is more on political with some legal procedures mga ka-wonder. No? Pero this is more of political. No? Hindi lang ibig sabihin political move ang ginagawa ng Kongreso. Dahil yung iba dyan, lalo na si Luistro ang ginawa nilang head, no? Pinaka-chairperson, isang abogada yan at profesora. No? Kaya gumagamit din ng mga legal na basihan mga ka-wonder. No? At ito ay mula mismo sa direktiba ng Supreme Court para walang mailusot. No? Itong kampo nila Sara Duterte na kahit anong gawin nila, hindi nga ma-attend. No? Sabi nga, parang mayroong kasabihan. No? Parang pumuti ang uwak ba yan? Hindi raw attend tong si Sara Duterte dyan sa kamera. So ano bang sinasabi ng Korte Suprema, no? Patungkol dyan sa binigay sa kanyang due process? So bago ipadala o i-transmit ito sa Senado para magkaroon ng proper hearing mga ka-wonder, itong impeachment complaint dyan sa Senado, dapat sagutin muna ni Sara Duterte yung mga paratang sa kanya. No? Hindi nga uma-attend. Sino ang maharap? Mga abogado. No? At harapin niya ang ebidensya kasi no one can answer. No? No one can contest. No one can face them and prove if those allegations are incorrect or fallacy. No better person can prove that or can refute that but Sara Duterte herself. No? Siya yung dapat magpaliwanag. No? Kasi yung abogado, narinig niya lang kay Sara Duterte tapos papaliwanag niya. No? Mas magandang magpaliwanag yung mismong pinaparatangan mga ka-wonder. No? Kaya ang paliwanag dyan mga ka-wonder, itong tinatawag na due process nga mga ka-wonder, ay karapatan, no? Yan yung sinasabing ipinagkaila o pinagkait ni Digong dito sa mga na-EJK na siya ngayon ay nag-e-enjoy ng due process dyan sa Dahig. No? At ang sarap pa ng lugar niya. Maayos pa yung facility na dapat daw dito yan sa bilangguan sa Pilipinas para maranasan niya yung crowded, pagkain na pangit, pero imposible yan. Alam natin, may mga naging VIP dyan, ano? At sana hindi na yan ganyan ngayon, ano? Na may mga exemptions lagi, ano? Kapag, of course, sabi nga nila, hindi mo maiwasan, may mga napapadulasan dyan. No, itong due process na ito ay karapatan doon ng kahit sino, no? Kahit sinong tao na marinig ang kanyang panig bago siya hatulan, no? Ayan ang ginagawa mismo kay Sara Duterte. Ngayon, bakit may hearing? Dapat tapos na yan, nagbotohan na. May extension pa, meron pang dinagdag. Yung sufficient in grounds, no? Na bago, sabi nitong si Marcoleta, yan din direktiba mula sa Supreme Court para sa isang bahagi ng due process. So required yan mga ka-wonder yung hearing na yan para dun sa nagtatanong at saka dito sa kay Paulo Marcoleta. Required yan ng Supreme Court na magkaroon ng ganitong proseso. No? Kundi hindi. Kasi kung hindi ito ginawa ng House Committee on Justice at dumiretso ito sa Senado, magiging unconstitutional na naman ulit ang impeachment gaya ng sinasabi natin. No, at ito nga si Paulo Marcoleta, no? Humihirit-hirit pa, binabanggit-banggit pa yung trial, kung ano-ano pa. Parang sabi nga, baka sinasabotage nitong si Paulo. No? Akala niya makakalusot siya kay Luistro. Kaya ang paliwanag niya mga ka-wonder ay hindi choice ng House ang hearing. Hindi na choice. They are just abiding, no? Dun sa direktiba. Ito ay actually obligasyon, no? Obligasyon nila sa batas dahil ito ay pinag-uutos. So, ang tanong mga ka-wonder, totoo bang persecution ito? Pag sinabi kasi nating persecution, iba ito sa prosecution, no? Kasi pag sinabi mong persecute ka, no? Parang kumbaga ayon sa ruling, parang may personal, may galit sa yung tao, inuusig ka nila because of your
Of course, because of your mistake or because of something na wala silang nakuha sa'yo o hindi ka nila gusto personally. Hindi eh. Hindi yun ang nakikita rito, mga ka-wonder. No, kasi pag yun ang nangyayari, lumalabag ang House Committee on Justice. Ano? Kasi ang House ay hindi lumalabag sa due process. Sinusunod nila ito. Kaya pag sinabing persecution, kasama dyan yung sinasabing abuse o parang sobra-sobra na yung ginagawang due process na halatanan, parang ina-abuse na. No, may mga kalakip yun na ganun. So, paliwanag nga dyan, mga ka-wonder, kung susundin yung logic nito, mga ka-wonder, nitong due process, mas magiging mali kung walang hearing. No? Kung walang hearings, kaysa meron. So, sinusunod dahil ito ay constitutional. At sinabi Azcuna, mga ka-wonder, no? Bakit mahalaga yung sinasabi ni former Associate Justice ng Korte Suprema, no? Dating magistrate o maestrado, naintindihan niya kasi, mga ka-wonder. Kasi ito yung mga tinatawag na mga erudite when it comes to mga jurisprudence, when it comes to the well-rounded knowledge of the law, yung mga loops and turns dyan, yung mga edges, yung mga bounds, alam na alam nila kasi nga sila yung mga erudites na tinitingala ng mga abogado na nandiyan dyan sa pinakamataas, no, supreme nga na korte, no? Dahil naintindihan ni Azcuna yung constitutional framework, no, mga ka-wonder. At hindi lang ito simpleng opinion lang, ano, na galing lang sa isang ordinaryong tao. Minsan nga, ibang tao nagko-comment, nag-opinion, kala mo, alam na alam niya na hindi man lang nagre-research. No, hindi lang ito simpleng opinion dahil isang maestrado yan ng Korte Suprema. Galing ito, in other words, no, sa mga sinasabi nating mga expert sa batas. Yung mga sinasabing legal luminaries, mga ka-wonder, no? So, at meron din ditong bulong, ano, o mga somehow naratibo o statement mula sa kampo nila Sara na naririnig at nababasa ng tao at nararamdaman na dati humihingi ng due process. No? Hindi lang nararamdaman at talagang kumpirmado pala, mga ka-wonder. Dati talaga humihingi sila ng due process na yun nga ang naging unconstitutional basis na kaya nabasurang impeachment. Ngayon sinusunod ng gusto. Dahil ngayon nga, tinututulan nila ang hearing. Tinututulan naman nila. Saan to? Sala sa init, sala sa lamig. Kaya nga binigyan ng ganun to protect her rights. Pero she ran away from the rights that the Supreme Court is giving her. No? So itong paliwanag dyan, mga ka-wonder, no, na sinasabing political convenience, ano, nagbabagong posisyon, depende sa sitwasyon. Yung sinasabi na may mga bagay na pag ikaw ay naiipit na, sa Bombay kung hindi, pag ikaw ay naiipit na, kung ano-ano na ang mga dahilan mo, kung ano-ano ng mga rason mo, no? Para lang makaiwas ka. Lalo-lalo na nung nasalang ito si Madriaga at imbis na doon niya ipagtanggol ang sarili sa impeachment hearing, doon siya nagpo-post sa social media. Tawa tuloy tayo na 5 percentage higher daw ang kanyang score sa kanya pong bar exam, 80. Wow, dinaig niya pa si Senator Miriam. Si Senator Miriam, mga ka-wonder, no? FYI, she only got 78% to 79% dyan sa bar exam. And this is actually considered very good. Very good score na yan. No? At si Sara, 80. Wow, palakpakan natin, mga ka-wonder. Pakinggan mo si Miriam, no? Ang dami, naging judge na kinukuha pa nga dyan sa The Hague bilang sa ICC. Gumawa ng libro, ang daming parangal, ang daming honor, ang daming tinapos. Naku, mahirapan ka magsalita sa mga honors niya, high school pa lang. Tapos tinagpasan pa ni Sara, no? So ano bang, alam na natin kung ano yung role ng House at saka Senate, ano? Sa House, mga ka-wonder, dapat tukuyin yung probable cause.
Yun lang, para bago i-submit dito sa Senate at hindi masayang yung oras ng senador. At pagdating sa Senate, naglilitis sila. Yun yung sinasabing trial. At humatol kung guilty or not guilty. So yun lang. At yung mga paratang, uunitin natin, napakarami. Pero dun muna tayo pumocus lang sa sinasabi o sa hawak nitong House, no? Na itong 612.5 million confidential funds. Ano pa? SAL-N discrepancies na kung saan si Trillanes ang haharap. Findings ng Commission on Audit. Itong pinababalik sa kanyang 73 million at yung 375 million na pinag-uutos sa kanya. Na yung sinasabing disallowance. Ano? Yun pati yung pahayag niya na threat niya dito kay Pangulong Marcos, First Lady Araneta at Martin Romualdez. Yan, isa lang dyan, mapatunayan dyan sa mga impeachable offenses niya, impeach siya. So, ayan mga ka-wonder, at hindi lang haka-haka itong mga kasong ito. May konkretong basehan at dokumentado. Yan mga ka-wonder. At hindi ito joke lang. Sabi ni Sarah, no joke, no joke. At bukti na lang, inatest niya. Kasi may sinasabing negative pregnant na term, mga ka-wonder. Ano ba ibig sabihin yan? Yung sinasabi niya kasing joke lang yun, no? Inaamin mo pa rin yung sinabi mong ito. Kahit sabi mong joke lang yun, at least nandun pa rin yung logic na sinabi mo ito. Dahil kung ipaliliwanag sa batas, mga ka-wonder, dahil sa batas, kahit i-deny mo pa yung intention mo, kung inamin mo yung act, kasi yung sinasabi rito yung act, no? Pwede pa rin itong maging ebidensya laban sa'yo. No? At kaya nga ikaw ipinaharap dyan sa hearing dahil may epekto ang pananahimik mo. Huwag kang magsasalita dyan sa social media. No? Kapag hindi sumagot at lumahok, mananatiling uncontested ang ebidensya. No? Kaya sa impeachment, mga ka-wonder, yung sinasabing katahimikan ay hindi neutral. Yan ay paratang, no? Kumbaga, parang hinahayaan mong manaig ang ebidensya laban sa'yo. So, dapat humarap ka, Sara Duterte. Huwag ka umattend dyan sa 22, dyan sa 100th anniversary ng Manawag. May responsibilidad kang hanapin at dyan hindi ka pinagbigyan. Attend ka lang. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ma-reaction na natin at mapasa. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung sinabi ng dating mahistrado ng Korte Suprema na dapat ituloy ang impeachment hearing at trial dyan sa Senado. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.